Nanginginig pa rin ito sa bibig ko. Tara na! Oh, nakuha natin siya. At least mabubuhay siya hanggang sa susunod na pagtaas ng tubig. Paalam babae kasama ang tubig. Parang sandata ang bagay na yan. Tumalong ka na sa bangka bago ako atakihin ng mga bull shark. Tara, kailangan niya ng tulong natin. Sa huli, hahanapin natin ang harenang bahura. Kakarating lang natin sa Great Barrier Reef. Sa susunod na 3 araw, dito tayo magsusurvive at magka-camping mga tol. Napakaganda ng turkesa na tubig at mga isla rito. Alam nyo na ang Australia ay may ilan sa pinakamatitinding hayop. Sana sa mga susunod na araw, makahuli tayo gamit iba't ibang sandata. Kailangan din nating mag-ingat kasi maraming gustong pumatay sa akin dito, tol. Nandito rin ang backpack natin at iba't ibang sandata. May bangka tayong naka-angkla ron sa may laot na may ilang sangkap sa loob. Alam nyo, hindi ako aalis nang wala ito. May quick revive din tayo. Kapag sobrang hirap na dito sa isla, gagamitin natin ito. Dinala ko lang ang pinakakailangan. Kaya ang plano ay subukan kung kaya nating makahanap ng sariling pagkain. Kapag sinabi kong lahat dito ay gustong patayin ako, literal na inatake na ako ng pating dito sa isla dati pare. May mga pating kahit saan. May mga stingray, sea snake, lahat gustong patayin ako. Grabe mga tol. May mga reef shark at mga pagong talaga dito mismo sa tabing dagat. Grabe. Ang linaw dito, paikot-ikot lang sila sa pampang. Parang langit dito, pero biglang umatake ang mga reef shark sa akin. Kaya kailangan nating mag-ingat sa mga susunod na araw. Nakita ko ang sobrang cute na bagay. Grabe. Tingnan mo, may batang ibon dagat tayo. Ang ganda niya. Siya ang magiging alaga ko sa mga susunod na araw. Sisiguraduhin namin kung may mahuli kaming pagkain, ibabalik namin sa kanya. Maraming hayop ang tumitira dito sa tubig at lupa. Dapat nating igalang sila at huwag gambalain. Nandyan lang ang bangka natin mga pare. Akyat na tayo at sisimulan ng tuklasin ng isla. Gusto namin malaman kung may makukuhang pagkain. Gutom na ako pare, at ang ganda ng panahon na yon. Kasama ko si Frankie. Siya magiging kapitan ng biyahe mga pare. At ang magandang balita, walang aso dito sa isla tol, kaya wala kang iuuwi na mga ganung bagay. Biro lang lahat to sa amin ni Frankie. Magpapahinga muna kami sa pagkain ng aso tol. Sobra mo naman akong pinapaasa bro. Sinabi niya na, kukuha tayo ng masarap na isda. Tara, tol! Woohoo! Grabe, ang lakas! Woohoo! Iniwan na natin ang isla at meron tayong busog at panas sa ilalim ng tubig para sa unang araw. Grabe, sandata talaga to. At ang dahilan kung bakit gagamitin natin to mga tol ay dahil manghuhuli tayo sa mga bahura sa baybayin. Mga 5 hanggang 7 metro ang lalim ng tubig na pupuntahan natin. At sana magamit natin to para makahuli ng malalaking isda. Sa huli, sisisi tayo sa malalim na tubig para pabagsakin ang harenang reef. Ngayon, may hamon tayong gamitin, ang bow at arrow. Hindi madaling pabagsakin ang hayop dito. Excited ako kasi ang linaw ng paligid. Tara na!
Mga tol, nahanap ko na ang pinaka-astig na kawan ng Devo. Devo Cloudfish. Dadalhin ko kayo sa ibaba at ipapakita ko sa inyo. Tara na! Yan ang dambuhalang spray, mga tol. Grabe, ang lupit niyan, bro. Tignan mo yan. Siguro ito na ang pinakamalaki kong nakuha sa buong buhay ko, bro. Seryoso ba to? Ang wild yan. Tignan mo. Sig. Kakainin natin yan sa tanghalian. Kailangan natin makakuha ng mas maganda gamit ang pana. Alisin mo na yan. Mga pare, wild talaga ang araw na to. Nakuha natin itong maliit at magandang coral cod. Malaki ang bunganga nito na gamit nila sa pagsipsip ng biktima. Ang makukulay na batik ay tumutulong para magtago sa coral. Hindi ito ganun karami, pero sana sa mga susunod na araw, mapalaki pa natin ang mahuhuling isda. At sa huli, kailangan nating mahanap ang hare ng bahura. Tingnan mo to, meron tayong maliit na pating dito, maliit na epaulet shark. Tingnan mo siya. Oh, nakuha ko siya, hawak ko siya, nahuli ko siya, ang lakas niya. Malakas siya, medyo gaya ko rin mga pare. Ang pating na to, gumagala lang sa mababaw, naghahanap ng pagkain. Pakakawalan na natin siya, pasensya ka na tol. Tingnan mo siya. Woo! Kukunin ko ang kutsilyo ko at mabilis kong tatanggalin ang mga fillet. Ay grabe mga pare, tingnan nyo to, nakakagulat. Dapat maamoy nyo ang isda habang pinapanood ang mga pating sa tabing dagat. Paparating siya diretso sa akin. Tingnan mo yan. Meron tayong magandang fillet ng coral cod at handa na itong ilagay diretso sa kalan. Alam mo, magandang senyales yan kapag halos kita mo na ang sunset sa buto na yan. Literal na nahanap ko lang ang napakaraming siki-kama na water pistol. Sa palagi ko, paikot lang ang mga pating sa kanila. Sigurado akong mag-e-enjoy sila. Parang nagni-nerf war ang mga pating kung ano-ano pa gamit ang mga water pistol, bro. Grabe sila, ang daming sabay-sabay na nangyayari, mga 800 na bagay. May mga pagong, pating at tumatalong isda. Wild na talaga. Diretso natin to. Tingnan mo yan. Meron din tayong astig na to mga tol. Ito'y taco seasoning. Ang lupit nito, amoy na amoy mo agad. Grabe talaga. Kinuha ko lang itong clamshell dito. Babaliktarin ko ng isda natin.
May magandang coral cod tayo sa unang araw. Kumuha tayo ng kaunting himay. Ang sarap, kainin na natin. Grabe, hindi ka pa rin paniwala. Kita-kits bukas ng umaga mga tol. Ipapakita ko kung saan ako natulog at bibigyan ko kayo ng tour. Mas titindi pa ito, may bagong sandata, mas wild na hayop at sana mas malaking isda ang makuha natin. Magandang umaga sa inyong lahat dito sa isla. Matindi ang kondisyon na yon. Dadaling ko kayo sa kampo at ipapakita kung saan ako natulog kagabi. May kakaibang nangyari dito sa isla kagabi. May dala kaming portable na tolda. Buti na lang hindi tinangay ng hangin. Kagabi, tumusok ang malalaking korales sa likod ko, kaya hindi ako komportable sa tulog. Malaking araw ito para sa atin ngayon at maghahabol tayo ng malalaking hayop. Hindi na ako makapaghintay, pero gusto ko munang ipakita sa inyo ang isang bagay. May malalaking bakas dito at gawa ito ng mga pagong. Umakyat sila tuwing hating gabi para mangitlog. Kahapon ng hapon, nakita nyo habang nagluluto tayo na umakyat sila. Daan-daang bakas na ganito ang nasa paligid ng isla. May nakita ako sa tabing dagat. Tingnan nyo. Halika pare. Halika dito. Halika dito. Oy, tinutulungan lang kita. Tinutulungan lang kita. Tinutulungan lang kita. May maganda tayong munting ibon dito mga pare. Hindi ko alam anong nangyari sa nanay nito. Halos matangay na siya ng alon. Hindi ako madalas makialam, pero sa 2 oras, lulubog na sa tubig ang ibon na to. Hindi naman ako nakikialam, pero kita nyo, nagpapahinga lang siya sa akin. Ang cute niya, magiging best friend natin siya sa adventure na to. I-comment nyo kung anong magandang itawag natin sa munting ibon na to. Grabe, ang cute mo talaga. Buti na lang, makakaligtas siya sa susunod na pagtaas ng alon. May isa pang bagay na pwedeng pumatay sa mga ibon dito. Kita mo tong palumpong sa likod ko? Mahalaga ang papel nito sa ekosistema. Katulad ito ng ibon na nakita natin kanina pero ito'y patay na. Ito naman ang puno kung saan nangingitlog at gumagawa ng mga pugad ang mga ibon sa islang ito. Naglalabas ito ng dagta na dumidikit sa pakpak at balahibo ng ibon, kaya hindi na makalipad at namamatay ang ibon. Sa pagkamatay nito, nagbibigay ito ng sustansya sa mga puno. Ganito umiikot ang buhay at pagtutulungan nila. Ang puno ay silungan ng mga ibon para mag-itlog at magparami. Ngunit kalaunan, pinapatay rin ng puno ang mga ibon na tumutulong sa paglaki nito. Alam nyo kung gaano ko kamahal ang mga hayop at gusto ko talagang tulungan bawat ibon dito. Pero katulad ng munting kaibigan na ito, walang pagkakataon na tumubo at umunlad ang mga punong ito at makalikha ng panibagong buhay para sa mga ibon. Maliban na lang kung mamatay ang mga ibon sa islang ito. Nakakuha pa tayo ng ilang korales. Kaluran sa paraiso kapatid, 2 araw na tayo, bagong sandata, malalaking isda, ganado ako. Tara! Oy, grabe. Tara na, ayan na. Malaki to. Hindi. Wala akong ideya kung ano ito. Isa ito sa pinakaibang hayop. Sana hindi ako makagat. Sandali, lapit ka pare. Tinatawag namin itong mahabang dila. Natusok ko siya sa mata. Kawawa talaga. Tignan mo ang tuka niya. Talagang dudurugin niya kahit ano. Tingnan mo yan, parang sira ulo. Hindi natin kakainin, pakakawalan natin siya. Magpapatuloy tayo manghuli. Sige, wala na siya dito. Sige mga pare, galing lang tayo sa Blue Lagoon at nakuha ang pangalawang sandata. Isang maliit na spear gun lang ito. Pag nakuha na natin gamit ito, pwede na tayong lumipat sa Harina Malasandata at habulin ang halimaw sa bahura. Sana mamayang takip silim. Tingnan mo ang sobrang linaw ng tubig sa paligid ko ngayon. Sana magamit natin ang sandata na ito para magbigay ng kumpiyansa sa atin hanggang hapon para sa pinakamatinding panghuhuli mga pare. May ipapakita akong kakaibang sandata mamaya pero hintayin nyo muna. Unahin natin gamitin ang mini spear gun sa tubig. Tara!
Hindi ko makita ang relay ko. Mga tol, nagawa natin. Tingnan nyo, ang ganda ng maliit na coral trout na ito, isa sa pinakamasarap na isda sa dagat. $200 bawat kilo. Ganyan ang presyo ng mga ito sa mga tindahan dito. Grabe ang mga pating, nagwawala sila. Gusto rin nilang isda katulad ko mga tol. Nakita niya namang may ilang putok tayong mintis. Medyo nagloko pa ito sa simula, parang baradong relo. Kahapon, nakahuli tayo ng coral cod. Ngayon naman, coral trout na mas malaki at maganda kaysa kahapon. Kukunin ko lang ang kutsilyo ko at dadaan ako sa may gulugod ng isda. Habang inaangat ko, dahan-dahan ko lang hinihiwalay. Ang ganda ng hiwa ng coral trout sa ibabaw ng Blue Lagoon. Gagamitin natin itong karne sa ceviche. Iiwan lang muna, tapos lalagyan ko ng 3 dayap sa taas. Ang sarap sa mga sugat ko mga pare. Inihanda ko na ito kanina. May pipino, pulang sibuyas at kamatis tayo dito. Simple lang mga pare. Isang paraan lang para tapusin ito, may sarsa pa tayo. Ilalagay natin yan. Mga pare, syempre ang taco seasoning hindi pwedeng mawala. Tingnan nyo ngayon, ang ganda at astig ng tanawin, panahon na para tikman. Pinaka-astig dito mga pare, ito ang baet board at dito tayo kumakain ng tanghalian. Tara, kainin na natin. Yan mismo, kailangan yung subukan to, lalo na sa isang asul na lagoon. Sobrang lupet nito. Woohoo! Grabe ang saya! Ang sarap, ang fresh pa ng karne, parang gumagalaw sa bibig. Alam nyo ba ang pinaka-astig dito? Tanghalian lang to. May bago tayong sandata at excited na akong ipakita sa inyo. Kaunting sugod pa, tapos tatapusin na natin kasama ang hari ng karagatan. Kakatapos lang natin mag-lunch at sobrang kalmado ng dagat ngayon. Grabe, ang ganda ng kondisyon. Kita mo lahat ng isda at kung ano-ano pa mula sa bangka. Astig! Gumamit tayo ng 2 mahihinang sandata. Ngayon, ilalabas na natin ang malaking kanyon. Custom-made na spear gun mula kay Rob Allen, kaya malaking pasasalamat sa kanya. Whale shark ang disenyo. May 60 metro ng linya sa ilalim nito. At ang abot ng spear gun na to ay kayang pabagsakin ang hari ng karagatan. Kaya nandito rin ang kapitan at tagapagmaneho ng bangka. Kailangan nating makuha ang hari, tol. Pwede mo ba akong dalhin doon? Oo, tol. Kita ko lahat. Tara na. Sana madala niya tayo sa halimaw, mga tol. May dala tayong malaking sandata, malaking isda, hari ng karagatan. I-on ko na ang camera, simulan na natin. Tara!
Kanina, nag-bomb drop ako at may nakita akong malaking Spanish mackerel pero lumayo siya. Ngayon, pakiramdam ko sagad na talaga ako at wala na akong lakas. Kailangan natin ng quick revive para matapos ang hamon na to. Ito na. Mga tol, hindi ko pa to nagagawa dati pero gagawin natin ngayon. Laging may unang beses sa lahat ng bagay sa buhay. Tara na, gawin na natin to. Little Flippa, quick revive. Sige, may mag-abot ng malaking lata kasi kukuha ako ng isda. Tara na. Tara na. Nagawa natin, baby. Nakuha na natin ang king mackerel. Woohoo! Mama pare, baka hindi ito ang pinakamalaking king mackerel, pero ilang oras na lang ang natitira sa pagsisid at nagawa natin ito. Akyat na ako sa bangka bago ako atakihin ng mga bull shark dahil may mga halimaw sa ilalim. Kitang-kita nyo, ang dami talagang hayop doon. May dambuhalang pating, coral trout, at mga bait ball na literal na bumalot sa bahura. Sa palagay ko, ito na ang pinakamagandang bahura na nakita ko. Hindi mo na makita yung harap mo. Si Frankie kumuha ng dambuhala, malaking midnight snapper at red throat emperor. May nakuha rin kaming coral trout. Ang saya talaga, good vibes lang sa bangka kasama tropa. Babalik na tayo sa lupa para lutuin ang king mackerel at iba pang huli. Yuck! Napuno ng tubig ang bangka kaya inalis namin ang mga plug. Ngayon, nasa eroplano na kami. Ipakita mo yung bukol. Oh, babalik na tayo sa kampo. Tara na. Ayos mga kasama, kakabalik lang namin sa kampo at isa sa mga pinakawalang kapantay na bagay ang nangyayari ngayon. May isang malaking inang pagong na umakyat dito sa dalampasigan. Malapit na siya mangitlog mga kasama. Sobrang pagod na ang mga pagod, umakyat pa sila mula dagat papunta dalampasigan at ilang oras naghukay ng butas para mangitlog. Ayaw namin siyang gambalain pero kamangha-mangha ito. Magdadala siya ng panibagong buhay sa Earth.
Ito ang pinaka-esensya mga kasama. Nakita nyo kahapon na nakuha natin ang king mackerel mga tol. Sila talaga ang nangking hibabaw. Nakita nyo lahat ng mga isdang paint sa paligid at ito ang mga kinakain ng mga ito. Makikita nyo kung gaano kabangis ang mga ngipin nila sa loob. At sobrang streamlined nila. Itong mga pectoral fins nila na itutupi pababa at halos nagiging parang maliliit na siwang dito. Kaya sobrang aerodynamic nila. Sila ang nanginhibabaw na mandaragat sa mga tubig doon. At nahuli natin ang isa. Walang tatalo dyan mga pare, tingnan nyo ang laman na yan. Ilang araw tayong nangaso at nakuha na rin natin ang hare ng bahura. Banlawan mo nga ako. Grabe mga tol, pakinggan nyo yung sit-sit, kumikislap talaga sila ngayon. Lagyan ng konting lemon and herb. Hindi ka magkakamali dyan. Diyos ko, ang sarap tingnan yan. Kaya may dayap tayong ipapatak sa ibabaw. Konting kupi mayo na ilalagay natin sa ibabaw, ang hari ng karagatan. Subukan natin ito dito. Tingnan mo yan. Ngayon, alam ko na, siya ang hari ng karagatan. Tara na, tol. Subukan mo. Si Frankie ang nagpakilala sa akin sa isda. Tikman mo na, tol. Kumusta yan? Tagay, tol. Mga tol, ginawa natin to nitong nakaraang 3 araw. Isa ito sa pinakamalupit na hamon. Kung nagustuhan nyo, like at subscribe na lang. May iba pang videos dito sa taas at makikita-kita tayo sa susunod na wild na adventure. Much love, tara na!